ni Auntie Claire at tsaka nito ni BP Sara. Nakita niyo po, talagang 'to si Auntie Claire ang naghahanap ka Dave, Gomez ng masisisi kung bakit, naglipa na yung fake news. May tagapagsalita kayo sa palasyo na instead na maglinaw ng mga issues, nagpapalabo pa. Tignan niyo po, ito po reaksyon ni Auntie Claire dito po sa sinabi ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, dapat tanungin natin ang Pangulo. Ano ba ang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East, 'di ba? Kasi okay pa na pinag-uusapan nila kung buhay ang pangulo o patay na, eh. Kung ang pangulo ba ay, malusog, kung ang pangulo ba ay, bakit namamayat, kaysa yung pagtugon talaga sa krisis. Kaya iniisip ko nga, hindi kaya, ah, sila na rin ang nagpauso ng mga 'tong mga fake news na 'to at yung paghahabol po sa fake news ay diversion na rin dito sa mga problema nating kinakaharap. Eto ang problema ko rito sa ating gobyerno, eh. Wala talagang natutugunan na kahit na anong suliranin. Mula nung unang-una pang problema natin na tungkol sa sibuyas, wala naman pong nalutas, eh. Wala napakulong na smuggler o nang-ipit ng mga sibuyas kaya nagmahal. Wala talaga. Mula yun, mula nung sibuyas hanggang ngayon sa flood control, hanggang sa crisis ng langis, wala po talagang kakayahan, 'no? Kaya nga ang dami nagsasabing inutil, eh. Ngayon kinu-question ni BP Sara, mali ba yun, yung question niya? Dapat tanungin ng pamahalaan kung ano yung ginagawa. Tanungin natin ang Pangulo, ano ba ginagawa niya para tulungan yung kababayan. Narinig pa natin na bubuksan nila yung libro ng mga oil companies para makita kung nagmamalabis sila sa pagpatong ng ano, mahal na nga yung presyo na langis sa pandaigdigan, pagdating dito mas mahal kasi mas malaki yung pinapatong. Ni hindi nga natin alam kung anong dahilan ng bakit isa tayo, number one, number two, number three, 'no? Diyaan sa pinakamataas na nagtaas ng presyo. Ngayon lang po nangyari 'yan, dati average lang tayo. Kaagapay lang tayo ng mundo, ngayon po hinigitan natin yung mundo. Yun lang hindi pa nila masagot, eh. O ngayon, kung ikaw ang PCO, dapat ang sagot ni Auntie Claire diyan, iisa-isahin niya yung ginagawa ng pangulo, 'di ba? Para naman, ay may ginagawa pala. Para mapanatag kaya po nagtatanong yung mga reporter. Nagtatanong po si BP Sara pala, reporter. Bura-bura. Kaya po nagtatanong yung si BP Sara kasi walang visible tayong nakikita na ginagawa ni BBM. Panay ang mga press con, tungkol sa kanyang kalusugan. Panay ang press con kung siya ba'y, totoong may sakit o wala. Ano po ang pagtugon? Yan yung tanong ni BP Sara, eh. Ngayon kung matino kang taga-PCO, undersecretary ka ng PCO, USEC ka, at naatasan ka na taga-Malacanang ka, dapat ikaw yung nagpapaliwanag, ito po yung ginagawa ng pamahalaan natin ngayon. Oh, kung kayo po ay hindi nabigyan ng ayuda, may ayuda po rito, pupunta lang po kayo diyan sa barangay niyo, sabihin niyo na hindi kayo nakatanggap ng ayuda. Mga gano'n dapat pinapaliwanag. Tignan niyo po sagot ni Auntie Claire sa tanong ni BP Sara. Oh, parte si BP Sara ng pamahalaan. Pero wala siyang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue, kundi manira lang. Yan po ba ay nakakatulong? Ano yung tingin mo yung ginagawa mo kay BP Sara?
Nagtatanong si VP Sara, dapat tanungin ng Pangulo ano ba ginagawa niya. Dapat yan sinasagot nyo. Ibabalik nyo lang kay VP Sara. VP Sara siya. Parte siya ng pamahalaan. Ano ba ginagawa ni VP Sara? Tak ng pupa, biglang si VP Sara na ngayon ang dapat may gawin. Spare tire lang po si VP Sara. Pwede niya bang, sige, gustuhin man ni VP Sara, pwede niya bang utusan yung DOE? May naisip halimbawa si VP Sara, kunwari naisip ni VP Sara, silipin natin yung yung tubo ng DOE. Pwede niya bang gawin yun? Yan yung sinasabi ko, Auntie Claire. Dapat sa inyo tagapagpaliwanag kayo ng mga ginagawa. Sa bagay, mahirap din naman yung ipaliwanag mo kung wala naman talagang ginagawa. O tignan nyo, hanggang deklarasyon lang eh. Napababa ba ng deklarasyon ng emergency yung presyo ng langis? Yun yung tinutugunan eh. Hindi po napababa. Kung hindi napababa, para saan yung deklarasyon? Ano yung pagtugon? Ang nakakabwisit pa po rito, bumaba na po ngayon yung presyo ng langis sa buong mundo. Ang maririnig mo sa DOE, dapat ganito po yung maririnig natin no? Maghintay na lang po kayo, mga 2 araw pa po, bababa na po presyo ng langis sa Pilipinas. Hindi eh. Ang sinasabi ng DOE, kahit po matapos yung gera, mahirapan tayo mapababa yung presyo sa 100. Imagine ninyo, may stock pa yung oil companies. Nung nagtaas sa buong mundo, nagtaas na rin sila. So, doble tubo. Ngayon, yung bumaba na presyo, sasabihin nila. Ang sasabihin naman nila, binili namin, mahal na eh. Kaya hindi namin pwedeng ibaba yung presyo. Bakit sila yung nagpapasya? Yan po papasok dapat yung gobyerno. Yan yung trabaho ng gobyerno. Badong, privatize kasi. Bakit si Tatay Digong, minura niya yung magtutubig? Private din yun. May utang daw tayo sa mga magtutubig. Sa Manila Water tsaka sa Maynilad. Ano sabi ni Tatay Digong? Mga PI kayo, kami pa nagkautang. Gobyerno pa nagkautang sa inyo. Nagsorry yung mga magtutubig. Yun po yung papel ng gobyerno. Kahit sabihin yung privatize yan, nasa Pilipinas pa rin sila. Dapat tinitiyak ng gobyerno na hindi nagsasamantala itong mga oil companies. Yun lang. Kung privatize po yung mga oil companies, tiyakin mo naman na hindi sila nagtataas ng presyo. Parang hinayaan lang natin yung mga negosyante kung ano gagawin. Natural, ang mga negosyante, mas malaki po itutubo nila, mas okay. Kung nagsabwatan yung mga yan, ganito lang ganito itaas natin pero wag tayong bumaba ng gusto. Hindi naman po competition na nagaganap eh. Nag-uusap yung mga may-ari po ng gasolinahan natin.